pag-ingat ng kasulatan, nung ito po ay binasa, nabagabag ang puso ng mga taga-Huda at sila'y nanumbalik sa Panginoon. Pero ilang taon ang lumipas, bumalik ulit ang mga taga-Huda. Si Nehemiah po, mula sa Persia ay kinausap ng Panginoon upang itayo naman ang walls of Jerusalem. Sapagkat nililibak pa rin ang mga taga-Huda dahil sira ang mga pintuan, ang walls of Jerusalem. So ito po'y naitayo ni Nehemiah within 52 days. Kahit meron pong mga Sanballat at Tobias na kung saan ay humahadlang sa pagtatayo ng physical na refuge ng mga taga-Huda, within 52 days na itayo po ito sa pangunguna ni Nehemiah. Kaya lang po, may problema pa rin. Na itayo ang physical, may problema pa rin sa internal. May problema pa rin sa loob. Kasama po ni Nehemiah, ito pong prophecy ni Malakay. Contemporary po sila, hindi sila nagkakalayo ng date. Nung ito po ay ipinangaral ni Malakay, panahon din po ito na kung saan ang mga Israelite within ay chaos. Yes, naitayo ang walls of Jerusalem, sila ay nagdiwang, pero meron pong problema ang kanilang loob. At ito'y inireveal dito po sa Aklat ng Malakay and sa chapter 13 ng Nehemiah. So pag-aralan po natin itong book ng Malakay na kung saan ang tema po ay paggalang sa Diyos. Siguro marami sa atin napapakinggan lang ang Aklat ng Malakay chapter 3 verse 10 kapag mag-o-offering. Basahin ko sa inyo. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo o ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking salapi. Subukin ninyo ako pag hindi ko buksan ang durungawan ng langit. O then, magpe-pray na patungkol sa offering. Pero alam niyo po ba na ang Book of Malakay is all about worship? Bahagi lang ang paghahandog ng pagsamba. Kaya maling sabihin na magbigay kayo para kayo'y pagpalain. Bahagi lang ang pagbibigay ng pagpapala ng Diyos. Dahil bahagi lang ang pagbibigay ng pagsunod. Sabihin nga po natin pagsunod. Bahagi lang. Kasi pag yun ang ipinangaral, magbigay kayo para kayo pagpalain. Paano yung mga nagbibigay tapos hindi pinagpapala? Babalikan ka ng mga yan. Sabi mo, Pastor, pag nagbigay, pagpapalain. Nagbigay naman ako Labis pa nga sa ikasampu Ba't hindi ako pinagpapala? Padalawang kaisipan, akala ang pagpapala ay material lamang. Again, ang pagbibigay ay bahagi po ng pagsunod. So kung ikaw ay sumusunod, matik, nagbibigay ka din. Salamat po, Pastor. Salamat sa inyong pag-agree. Kung tayo'y sumusunod, automatic nagbibigay din tayo. So pag hindi tayo nagbibigay, tayo sumusunod. Paggalang sa Diyos. Sa panahon po na ito, makikita natin yung 6 po na pagtatalakayan o pagbibigay ng Panginoon ng kanyang hinaing sa mga Israelites. Pero hindi natin titingnan yung outline na yon. Dito po tayo sa ang paggalang sa Diyos. Una, again, nagsisimula na po ang kanilang mga paghahandog, nagsisimula na ang kanilang mga pagbibigay sa templo, lahat ng kanilang mga rituals sa templo ay ginagawa na po nila. Yun nga lang, meron pong hinaing ang Diyos sa kanila, hindi nila iginagalang ang Panginoon. Una po, ang paggalang sa Diyos ay mayroong tamang paghahandog. Sa chapter 1, verse 11 ng aklat po ng Malakay, ang sabi po ay ganito. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula sa silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog. Take note, malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinararangalan nilang lahat. Pero hindi ang mga Israelite.
Bakit po? Sa chapter 1, verse 7, makikita rin po natin dito, buong aklat po ng Malakay ang ating pag-aaralan. Sa chapter 1, verse 7 and 8, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog sa ganyan sa inyong mga gobernador. Matutuwa kaya sa inyo at ibibigay ang inyong kahilingan. Ang hinaing ng Diyos, bakit ang inyong mga handog ay hindi nagbibigay ng paggalang sa akin? Kung ako inyong iginagalang, dapat mayroong tamang paghahandog. Ang sabi doon, karumal-dumal ang kanilang mga handog. Hindi karapat-dapat marumi ang kanilang mga handog. Ang sabi po ng 1 verse 12, binanggit ng Panginoon, ang kanilang mga handog ay walang halaga. Tingnan niyo po, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyong walang kabuluhan ang aking altar. Nakita niyo po, dahil ang kanilang kaisipan, walang kabuluhan ang altar ng Diyos, then ang kanilang mga handog, walang kabuluhan, karumal-dumal. So dahil ang kanilang nasa isip, wala namang kabuluhan ang altar ng Diyos. So ang kanilang paggawa, ang kanilang buhay, kaya sabi ng Bible be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Dahil ang kanilang kaisipan, wala namang halaga ang altar ng Diyos, so ang kanilang mga handog, karumal-dumal din. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya nyo kaya yung ihandog sa inyong mga gobernador? Pinagpipitagan nyo at iginagalang ang inyong mga gobernador para makahingi kayo ng pabor? Hindi nyo yan kayang ihandog. Walang halaga ang inyong paghahandog. Ang sabi ng 1 verse 13, ninanakaw. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. Kung hindi naman nakaw, grabe po. Pilay, may sakit, ang dala ninyong mga hayop ng panghandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko yon? Siguro sabi naman ng mga taga-Huda, bahala kayo kung ayaw niyong tanggapin, basta kami, nagawa namin ang aming tungkulin. Bahala na kayo kung tanggapin niyo o hindi. Basta ito, naghandog ako. Grabe, nakaw. Ihahandog sa Panginoon. Nakaw, pilay. Meron pong ibinigay na pamantayan ng Diyos tungkol sa paghahandog. At alam niyo po, sa chapter 13 ng Nehemiah, nangako ang mga Israelite na ang kanilang ihahandog ay yung handog na karapat-dapat. Nangako sila. Pero hindi nila ginawa. Ang kanilang mga inihandog ay mga handog na walang halaga. Mga handog na ninakaw, mga handog na pilay. Ito po yung tamang paghahandog at mga katanggap-tanggap. At ito ang nais ng Panginoon. Malilinis na handog na nagpaparangal sa kanyang pangalan. Sa 1 verse 14, ang sabi po doon ay mga malulusog na hayop sa kanyang kawan. Tingnan niyo po. Sumpain ang sino mang nagdaraya ng paghahandog. So yung ginagawa ng mga Israelite, ng mga taga-Huda, ay pandarayang paghahandog. 1 verse 14, sumpain ang sino mang nagdaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinakatakutan ng lahat ng bansa, pero kayo hindi niyo ako ginagalang. Ang handog na karapat-dapat, ang handog na katanggap-tanggap sa Panginoon ay yung pinakamabuti. Ang handog na karapat-dapat sa Panginoon ay yung malinis na handog. Ang handog na karapat-dapat sa Panginoon o tamang paghahandog ay paghahandog na ayon sa kanyang pamantayan. Sabihin nga po natin, pamantayan. Merong standard ng Panginoon when it comes to worship, mga kapatid. Meron siyang pamantayan. Hindi pwedeng pwede na.
narinig ko nga sa isang pastor, hindi pwede na. Ang ating paghahandog ay hindi pwede na yan, ayos na yan. Hindi pwede na ang handog natin. Merong pamantayan ang Diyos. Tapos sasabihin naman natin, okay lang, kahit di tanggapin, basta ginawa ko na lahat ng bahagi ko, pagkahandog, okay na yan. Meron pong pamantayan ng Diyos at ito ang handog na nakalulugod. Ang encouragement ko po sa bawat isa, sabi nga dito sa Batangas, maghahandog ka na rin laang, galingan mo na. Para hindi naman pagod, hindi naman sayang ang ating mga ginawa. Amen? Amen? Maghahandog ka rin lamang, gagawin mo rin lamang, maglilingkod ka din lamang, bigay mo ng pinakamabuti mo at ayon sa kanyang pamantayan. Para ang ating paghahandog ay katanggap-tanggap, nagbibigay kaluguran sa Diyos, nagpaparangal ng kanyang pangalan. At ito po'y para sa ating ikabubuti dahil hindi naman kailangan ng Diyos ang ating mga handog. Meron po ako nakakausap na isang pastor. Ang sabi ko nga sa kanya, sa kanyang panahon ng paglayo, Pastor, kaya nangyari sa akin ito, siguro dahil merong akong pagmiministeryohan o paglilingkuran dahil sa karanasan na ito. Immediately po, nireview ko siya. Sabi ko, Pastor, hindi concern ng Diyos na tulungan mong iba. I mean ministry. Ang unang concern ng Diyos, makinig po kayo, ay tayo. Kaya nangyari yan dahil mahal ka ng Diyos. Sunod na lamang ang ministry. Kung gamitin ka ng Diyos diyan, purihin ng Diyos. Pero kung hindi ka gamitin ng Diyos diyan, purihin ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Tayo ang una niyang concern, hindi ang ating mga handog. Di ba pong sabi sa Matthew, iwanan mo muna ang iyong handog at makipag-ayos ka muna. Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay tayo mismo. Mga magulang ko at mga kapatid, napakahalaga po natin sa Panginoon. Kaya ang ating mga paghahandog at ang ating mga ginagawa dapat hindi pwede na. Dapat ibigay natin ang pinakamabuting paghahandog. Dahil ang concern ng Panginoon ay hindi ang handog mo, kundi tayo mismo. Tayo po mismo ang pinagmamalasakitan ng Diyos. Again, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga handog. Pero gusto niyang gawin natin ito bilang patunay ng ating sinasabi na mahal natin siya. Patunay ang ating pagsunod ng ating pagmamahal sa Diyos, hindi pwedeng magkalayo iyan. Ang sabi ni Santiago at ang sabi ng Aklat ng Roma. Pinaliwanag ng Aklat ng Roma at ng Aklat ng Santiago dahil ang sabi nila contradicting daw, pero hindi po. Dahil ang tunay at genuine na pananampalataya ay mayroong kalakip na gawa na nagpaparangal sa Panginoon. Una, ang paggalang sa Diyos may tamang paghahandog. Padalwa, ang paggalang sa Diyos ay may tamang paglilingkod. Chapter 2, verse 2, binasa po natin kanina, mayroon siyang concern sa mga pari, sa mga priest, sa mga leader. Ang sabi niya, kung hindi, sinabi rin ni Yahweh sa mga pari, sa mga saserdote, kung hindi ninyo papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pari. Parangalan sa pamamagitan ng gawa. Ang concern ng Panginoon, ng Panginoong Yahweh dito sa mga taga-Huda, itong mga tagapanguna, hindi nila pinararangalan ang Diyos sa kanilang paglilingkod. Alam niyo po ba, sa aklat po ng Nehemiah, si Nehemiah po, after na mabuild ang wall sa Jerusalem, pinatawag po ng hari ng Persia. So siya umalis, pero bago siya umalis, maayos po ang mga taga-Huda. Ginagawa nila at ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Ang tamang paghahandog ay nagaganap. Pero after umalis ni Nehemiah, kilala niyo si Tobias. Biro niyo po si Tobias, binigyan ng malaking kwarto doon sa bahay pahandugan ng templo. Binigyan ng malaking kwarto. Si Tobias na kung saan ay isa sa mga pumipigil sa pagtatayo ng walls of Jerusalem. Sa aklat ng Nehemiah, makikita niyo po dyan, chapter 13, naggalit si Nehemiah. Nung siya'y bumalik, pinaalis niya, walang paapaalam, tinanggal niyang gamit lahat doon ni Tobias.
Doon mismo sa templo, binigyan siya ng kwarto. Itong mga paring ito ng mga tagapanguna, ang lumalapastangan una sa pangalan ng Panginoon, inaalaw nila yung mga ganitong pag-aandog. Which is sila dapat ang unang magsasabing hindi ang karapat-dapat. Masaktan ka na o hindi. Matuwa ka na o hindi. Hindi yan tama. Pero yung ibang mga leader, nakikisama pa. Sige, pwede na yan. Basta tayo makapaghandog. Ang sabi ng ibang mga pari, sumama na sa kalikuan at kasamaan. Walang tumayo para magtuwid, walang tumayo para parangalan ng Panginoon. Kaya ang kanilang paglilingkod ay hindi naging tama. Ay, anong sabi ng Panginoon? Kahit yung mga tinatanggap ninyo bilang mga pari, sapagkat sila po ay merong kaukulang bahagi. Dahil ang mga Levita po ay walang namanang lupain. Sila yung mga tagapaglingkod sa templo. Ano ang kanilang kakainin? Ito po'y galing sa 11 tribes na kung saan ay ibibigay nila sa templo upang matustusan ang pangangailangan ng mga Levites. Kaya may tinatawag na tithes of the tithes. Ang pinakapunong pari, ang magta-tithes naman po ay itong mga Levites. So may tithes sa mga Levites galing sa kanilang mga kapatid. May tithes naman itong mga Levites papunta sa kanilang punong pari. Yun yung tinatawag po na tithes of the tithes. Pero itong mga punong pari, ang sabi po dito sa verse 6 ng chapter 2, itinuturo niya ang tama at hindi ang mali. Gawain po ito ng mga leader. Namumuhay siya ng matuwid at matapat sa akin at tinutulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Pero hindi ito ang nangyayari sa panahon na nung si Malakias ay nagbigay ng mensahe. By the way, ang ibig pong sabihin ng Malakay ay messenger. Kung babasahin po ninyo ang aklat ng Malakias, ang sabi ng mga scholars, almost 75 to 80% salita ng Diyos. Bahagi ng Diyos ang nagsasalita. Marami ay hinaing ng Panginoon, unlike sa other books ng Old Testament. Almost 75 to 80% salita ng Panginoon ang mababasa niyo po. Ganito ang tindi ng hinaing ng Diyos sa kanyang bayan. Lalong higit dito sa mga leader na kung saan ay inaasahan niyang mangunguna, mamumuhay ng kalugod-lugod, magtuturo ng tama, mag-aakay sa mga tao sa katwiran, tatayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi makikisama. Verse 7, magtuturo sila ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi lang sila tagapagpahandog o hindi lang sila, ang gawain nila ay maghandog ng kamanyang, magsunog ng kamanyang, ihingi ng tawad ng mga tao. Hindi po. Kanila ring tungkulin ang magturo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tamang paglilingkod supposedly na ginagawa ng mga pare, pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng gawa, pamumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, pagtuturo ng kaalaman tungkol sa Diyos, yun dapat ang kanilang ginagawa, pero hindi nila ito ginagawa. Sila pa ang nag-allow, sila pa ang nagbigay ng permiso sa mga karumaldumal na paghahandog at pamumuhay ng mga Israelita na malayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi naramdaman ng Diyos ang kanilang paggalang sa pamamagitan ng maling paglilingkod. Hindi naramdaman ng Diyos ang kanilang paggalang sa pamamagitan ng maling paghahandog. Patatlo po, paggalang sa Diyos ay mayroong pagtupad sa pangakong binitiwan. Meron po ba kayong pangako sa Panginoon? Tinupad naman ninyo. Tinupad naman natin. Yung pangako ba natin sa Diyos ay tinupad natin? Pagalingin niyo lang po ako, Lord. Maglilingkod na po ako sa inyo. Palakasin niyo lang po ako. Malampasan ko lang po ito. Makarating lang ako doon. Di yan, di ni. Maglilingkod ako. Gawin niyo lang ito sa akin, Panginoon. Maglilingkod ako. Ginawa na ng Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi hanggang ngayon, nandun pa din.
Kaya pag dumating ulit, ganun ulit. Gawin niyo lang ito, Panginoon, gagawin ko yon. Conditional. Salamat, may Romans 5:8. While we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. Yan ang malaking pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Yan ang malaking pagkakaiba ng karakter ng Diyos sa karakter ng tao. Conditional ang tao. Pag binati ka, babatiin mo din. Pag bati ka, batiin mo din. Pag mabait sa'yo, mabait ka din. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi nyo nahigitan ang pamumuhay ng mga Pariseyo, hindi kayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag hindi nahigitan, kaya po ba nating higitan ng mga Pariseyo? Pakinggan nyo po ito, ang ginagawa nila. Kompleto, sakto ang 10% nila. Tumutulong sila sa mahihirap. Hindi pa nga nakarating doon sa pamantayan ng Pariseyo, higitan pa kaya? Hello? Mahal ko po kayo. At mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Higitan ang pamantayan ng Pariseyo. Hindi pa nga makahigit doon sa pamantayan ng Pariseyo. Hindi pa nga makaabot doon, mahigitan pa kaya? May pagtupad sa pangakong binitiwan. Ang sabi ng Panginoon, sumira kayo sa inyong pangako. Verse 10, hindi ba isang ating Ama, hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtaksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Basahin ko nga po sa chapter 30 ng Nehemiah. Kanina ko pa pong binabanggit sa inyo. Verse 10 ng chapter 30, nalaman ko rin ng mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Sa aklat din po ng Ezra, makikita po natin dito, nangako sila na ibibigay nila, ipagkakaloob nila ang kanilang mga handog. Tingnan po natin muna dito sa chapter 10 ng aklat ng Nehemiah. After po nabasahin, ang sabi po dito, kami, ang sambahayan o sambayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita, ang mga Levita po ay tagapaglingkod sa templo, katulong ng punong saserdote. Mga bantay pintuan, mga awit at manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga anak na lalaki, pati ang aming mga anak asawa at aming mga anak na lalaki at babae, na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Sila po ito sila itong nangako. Generation nila ito, aklat ng Nehemiah. Kung sila, hindi namin papayagan na mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang nanirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing 7 taon, hindi namin tatamnan ang aming bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon magbibigay ng bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Nangyari po ba yon sa aklat ng Malakay? Hindi. Hindi sila tumupad sa kanilang mga pangako. At ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi ninyo ako iginagaalang. Ang katunayan, dinumihan pa ninyo ang aking templo, kasi sabi po sa chapter 2 verse 11 ng aklat ng Malakay, ang sabi po ay ganito, sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos at dahil dito'y naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Niyurakan nila ang templo na pinakamamahal ni Yahweh.
ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Tignan niyo po ang ginawa ng mga Israelites. Pero ang pangako nila, magandang pakinggan. Sa bagay, lahat naman ng pangako, magandang pakinggan. Actually, ang tukso po, magandang pangako na ang bunga ay pagsuway. Magandang pangako ng tukso, pero ang bunga pagsuway. Malimit, lahat ng pangako ay maganda. Wag lang yung pinapangako, hindi kita papansinin. Magtuwid ng ating pa, yan lang, hindi magandang pangako. Nag-asawa sila ng mga sumasamba sa ibang Diyos. Bakit po ito'y pinagbabawal? Sapagkat sila'y mahihikayat na lumayo ang puso sa Panginoon. At ang kanilang mga susunod na henerasyon ay malayo sa Panginoon. Dahil sila po'y patriarkal, kung ano ang pananampalataya ng Ama, yun din ang sinusunod ng mga anak. Kaya ipinagbabawal sa kanila ang mag-asawa ng ibang bayan na kung saan ibang Diyos ang sinasamba, sapagkat sila'y malalayo sa kalooban ng Panginoon. Sila'y nangakong magiging tapat. Verse 14 ng chapter 2. Itinatanong ninyo kung bakit? Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Ang hindi pagtupad sa pangakong binitiwan ay hindi paggalang sa Diyos. At hindi itong nais ng Panginoon. Gusto niya, ginagalang natin siya. Hindi lang po sa salita. At hindi po ang paggalang sa Diyos, Panginoon, mano po? Tuwing hapon, Panginoon, mano po? Tuwing umaga, basta tayo kayo mananalangin. Hindi po ganyan ang paggalang. Hindi lang sa pagbe-bless na ipapakita ang paggalang, bahagi po iyon, isang bahagi ng pagrespeto. Pero hindi lahat doon. Tama po ba ako? Yung sa mga nanay at tatay, nagbe-bless ang mga anak, tapos parang kasakit sa kalooban na pag nagutos ka, pakabili naman doon ng suka. Ala, si Kapitan. Sabi, sino maghuhugas ng pinggan? Si Kapitan? Tatawagin pa natin si Kapitan para maghugas ng pinggan? Di po ba, mas ramdam ang paggalang kapag merong pagsunod. Yung pagtupad sa pangako, bahagi po ito ng paggalang. Tamang paglilingkod, bahagi ng paggalang. Tamang paghahandog, bahagi ng paggalang. Ito po ang pang-apat, bahagi ito ng paggalang. Kasama din sa bahagi ng pagsunod, yan, pupunta na tayo sa binasa kong talata kanina, maging tapat sa pagbibigay. Bahagi ng paggalang sa Panginoon ang pagiging tapat sa pagbibigay. Madali lang namang magkwenta. Kapag mayroong 100, magkano po ang 10%? Magkano po? Yan, hindi pa tayo magkaintindihan tuloy sa kwentahan. 10% ng 100, 10% ng 1,000. Medyo madali pa yung ibigay. 10 piso, madali ang ibigay. 100, madali ang ibigay. 10% ng 50,000. Madali pa rin sa iba. Madali pa rin sa iba. Kapag ang kita mo kay 1,000,000, ay 5,000, di ba? Parang ano lang yan. Ang bahay na dumi lang sa kuko. Oh, grabe naman pastor yung dumi sa kuko. O di, kasi sugat sa kalingkingan. Madali lang ang 5,000 sa marami. Pero mabigat na rin yan sa kakaunti. Alam niyo ba yung mga taga Macedonia? Pastor, nandiyan na naman tayo sa Macedonia. Nung last na preaching mo, Macedonian church na naman eh. Kasi pong sabi doon, sa kabila ng kanilang kahirapan, nagkukumahog pa rin silang, sige na, Apostol Pablo, tanggapin mo na itong aming handog at tulong sa mga taga-Jerusalem. Yun po ay out of their love for God. Yun ay sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanila, naramdaman nila, naranasan nila, hindi kayang bayaran ng anumang salapi, kaya naman ang kanilang pagtulong sa Panginoon. Sa mga taga-Huda ay para sa Panginoon. Bilang paggalang sa Panginoon,
kasabay nito ay yung pagiging tapat. Sabihin nga po natin, tapat. Merong mga salita na pag pinagbaliktad mo, iba ng salita. Baliktarin niyo po ang tapat. Kahit pagbalik-baliktarin mo yan, tapat pa din yan. Bahagi ng paggalang po sa Panginoon ay ang pagiging tapat sa pagbibigay. Chapter 8 ng verse 3. Maganda binabasa din dapat. Pag binasa ang 10, basahin din ang 8, 9. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Kayo, sagot niyo po. Hindi. Yan. Hindi. Aba, sumagot din. Tama yung sagot niyo. Basahin niyo, hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Parang napaka-inosente, ano po? O hindi natin alam kung ito ay nagmamaang-maangan, sabi nga sa Batangas, nagmamaang-maangan kahit alam o talagang hindi alam kasi malayo na ang puso sa kalooban ng Diyos. Pwedeng hindi alam, pwedeng alam din. O nagmamaang-maangan lang. Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, doon pinagnanakawan ng Diyos. Sa Israel po, 3 ang tithes, kaya 30%. May temple. Merong tithes for the poor. At meron pang tithes para naman po sa inyo, sa atin, sa sarili mo, para pag nagpunta ka sa mga feast, yun, dun mo yun gagastusin lahat. 30% ang tax. Tax na tithes. Sabihin niyo po, may tax pala dito sa church, may buwis pala dito. Hindi po, tithes. Balik po tayo. Manumbalik kayo sa akin. Dito na po pala. Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog at mga handog. O bukod yun kasampung bahagi at mga handog. Magkabukod po yun. Isinumpa ko na kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Kaya binanggit niya po yung verse 10. Dinadaya ang Diyos sa pagbibigay. Pwede pala yun. Pwede po yun. Ang katunayan, wala naman dito. Maraming gumagawa nun. Ninanakawan ng Diyos, dinadaya ang Diyos. Sa paanong paraan, nagbibigay pero hindi buo. Kaya po doon sabi sa Nehemiah, umuwi ng mga Levita. Wala nang makain. Kasi hindi na nagbibigay ng ikapo ang mga taga-Huda. Hindi na tinutulungan ang gawain sa templo. Nag-uwian na sila. Hindi naman maibibili ng faith. Hindi naman bibili ng bigas ang faith. Pagbili mo ng bigas, 250 ho. Ari yung pananampalataya. Hindi ho yun maibibili. Kaya ginawa ng mga Levita, umuwi na sila sa kanilang bukirin. Mga bahagi ng kanilang pamilya. At sila'y nagtrabaho doon. Nung bumalik si Nehemiah, pinabalik yung mga Levita. Malik na kayo dito. Walang naglilingkod sa templo. Kailangan merong maglingkod dito. At magiging tapat na ang ating mga kababayan. Maging tapat sa pagbibigay. Tingnan niyo po, verse 10. Pag binasa niyo siya, ang purpose ng tithes, ang purpose ng pagbibigay, ang purpose ng paghahandog ay upang matugunan ang pangangailangan sa templo. Hello? Huwag kayong matakot magbigay. Baka sabihin ko, kay pastor lang yan pupunta. O kay sister lang yan makakapunta. Tama na ito na lang. May pangangailangan po sa templo. Nag-report ang atin pong treasurer. 350 plus. December lang. Saan po yung uunahin? Wala naman tayong binebenta dito. Nagbebentaan siya. Yun, yung merch. Magkano lang yung merch? Yun ay sa worship team pa po, ibibili pa ng instrument.
Nag-uwi yan ang mga Levita dahil hindi na naghahandog. Kaya ang panawagan ni Malakay, maging tapat. Sabihin nga po natin, maging tapat. Maging tapat tayo sa paghahandog, maging tapat tayo sa pagbibigay. Dahil ang purpose po ng ating pagbibigay ay para sa katugunan ng pangangailangan sa templo. To God be all the glory. Salamat po sa ating mga tagapaglingkod. Yung iba hindi na kumukuha ng mga pamasahe, ng mga pagbibigay sa mga bata o anumang mga gawain. Ang Diyos na ho ang nakakakilala sa inyo. Alam ho yan ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Salamat po na natutulungan sa kabilang bahagi ang mga pangangailangan. Hayag naman po ang ating report dun po sa ating bulletin board kung kayo may mga tanong. Hayag po diyan, basahin po ninyo. O tingnan po ninyo doon sa record ng ating pong treasurer. Yan po ay labas, open po yan, yung book na yan. Pero ngayon naka-close. Mamaya ulit bubuksan pag nagbilang na. Pero open po yan sa lahat. Hayag po dyan. Bago kayo magtanong, tingnan nyo muna. At magtanong kayo sa tamang pagtatanungan. Yung makakasagot ng tanong, doon kayo magtanong. Huwag doon sa pagtatanungan yung hindi rin alam, ay pareho rin pala kayo ng tanong. Siya, punta kayo doon, kay Mang Tani. Huwag tanong. Punta tayo doon sa tamang pagtatanungan. Huwag sa kung sino-sino ang ating mga pinagtatanungan at pinagsasabihan. Nagkikreate lang po tayo ng hindi magandang atmosphere sa church. Hello? 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 Amen po ba? Maging tapat po tayo. Sabi nga ng isang artista, nakalimutan ko pangalan nun eh. Kasi may tanong sa kanya about sa tithes. Siguro nabasa niyo rin po yun. Na paano daw pag nagbigay siya ng tithes, baka kung kani-kanino lang napunta. Ang sabi niya, pag ibinigay ko na sa Panginoon na yun, bahala na sila. Kanya-kanya ng pananagutan. Yung pananagutan ko, nagawa ko, yung pananagutan niya, bahala siya. Kasi kanya-kanya nang ipagsusulit sa harapan ng Panginoon. Pero ang hinahanap ng Diyos sa atin ay katapatan. Katapatan. Di siya na-impress sa malaking pagbibigay. Hindi naman tapat. Malaki nga, ay kulang pa din naman. Di ba? Sabi nung Panginoon, nung nagbigay nung marami, lagi tikan dun sa, sa offering jar. Hindi mo offering box yun eh, kaya nga narinig eh. Sa offering jar dun sa harap ng templo, dami, lagi tikan, yung binigay ng Pariseo. Sabi, alam niyo ba kung sino ang nagbigay ng totoong pagbibigay? Yung nagbigay ng isang kusing. Dahil yun na ang buhay niya. Yung value ng isang kusing sa kanya, napakalaki. Pero yung value ng maraming binigay sa kanya, bariya lang. Sabi nga sa jeep, bariya lang sa umaga. Maliit na halaga lang. Yung katapatan ay wala. Bahagi ng paggalang sa Diyos ay ang katapatan. Nais po ng Diyos na tayo ay maging tapat. Again, ang sabi po doon, upang matugunan ang pangangailangan sa templo. Meron pong pangangailangan sa church. Kailangan po itong matugunan upang ang gawain ng Diyos ay lumago at magpatuloy sa ikararangal ng ating Panginoon. Lahat po yan for the glory of God. Lahat yan. Lahat yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagbigay ka para papurihan ng Diyos. Naglingkod ka para papurihan ng Diyos. Ginawa mo ang lahat ng bagay sa kaluwalhatian ng Panginoon. And lastly po ay salamat. Pagsunod ng may pag-ibig. Hindi pwedeng sinasabi lang natin na, I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Hindi lang po doon. Hindi lang sa paraan ng pagsasabing mahal kita, Panginoon. Kinakailangan ang pagsunod. Tingnan niyo po, chapter 3, verse 16. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. See? May paggalang. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Pero bago po yon, basahin natin yung nauna. Masakit ang sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo
ano bang sinabi namin laban sa inyo? Puro ganito po pag binasa niyo ang aklat ng Malakay, puro ganito ang tanong. Puro pagbabalik ng tanong. Ano bang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Walang saysayan ang pagre-repent. Walang saysay. Anong mapapala natin dyan? Ang sabi ng mga taga-Huda. Ito pa po, hindi ba't kung sino ang palalo, ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit, hindi sila pinaparusahan. Ano pang saysay ng paglilingkod sa Diyos? Pag tiningnan mo ang iyong kapaligiran, itong mga malayo sa Diyos at itong mga walang Diyos, sila pang pinagpapala at napakagaganda ng kanilang mga buhay. Sounds familiar. Kilala niyo po si Asaph. Kilala niyo po si Asaph? Tagapaglingkod sa templo. Psalms chapter 73, ganun din ang kanyang hinaing. Kilala niyo si Habakuk? Ganun din ang kanyang hinaing. Bakit wala kayong ginagawa dito sa mga masasamang taong ito? Bakit sila pa ang inyong pinagpapala? Bakit sila pa'y nananagana? Wala kayong ginagawa sa kanila. Pero kaming mga sumusunod sa inyo, bakit ganitong nangyayari sa amin? Kaya kung meron din po kayong ganitong hinaing, biblical po kayo. Ang inyong hinaing ay biblical. Pero huwag kayong magtatapos sa hinaing. Dahil dun po sa mga naon ng chapter ng 73, verses at saka sa naon ng chapter ng Habakuk, huwag kayong magdadwell dun. Pumunta kayo hanggang dulo. Sabi ni Asaph, pero nung ako'y pumunta sa templo mo at nakita ko ang iyong kaliwanagan, nakita ko ang iyong kalwalatian, nakita ko ang pupuntahan ng masasama at ang pupuntahan ng mga naglilingkod sa iyo. Ganon din ang kay Habakuk, ang sabi niya, magbunga man o mamatay man ang mga bakahan, maglilingkod pa rin ako kay Yahweh na aking Diyos. Alam niyo po ang pagpapala ng mga sumusunod, ang pagpapala ng mga may pag-ibig sa Panginoon, ang sabi doon, nag-usap-usap sila, yung mga may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Sa mga sumunod pa po, ang sabi doon, muli ninyong makikita, pero basahin natin ng 17. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila sa merong panahon. Mga magulang at mga kapatid, may panahon ng Diyos. Ang sabi doon, sa araw na ako'y kumilos. Hallelujah. Sa panahon ng Panginoon, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. May panahon na ang Diyos ay kikilos at maghihiwalayan ang naglilingkod at hindi naglilingkod. Ngayon, sama-sama pa. Ngayon, magkakasama pa yung mga naglilingkod at hindi naglilingkod. Kaya nga po, ang sabi ni Apostle Paul, sa mga mananampalataya, ano po? Ang sabi ni Apostle Paul, sa Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, that you may know what the will of God is. Kapag tayo'y nakabatay sa pamantayan ng mundo, naku po, delikado po tayo. Kasi sabi ni Paul, tumitingin siya sa mga bagay na hindi pa nakikita. Yun ay mga spiritual na bagay. Pero again, sinabi ko na rin po nung last, kailangan natin ang mga bagay na material para sa pangangailangan. Pero hindi doon nakafocus
ang atin pong mga isipan na para bang hindi na tayo aalis sa mundong ito at mananatili na tayo dito habang buhay. Enjoy natin kung ano yung mga binigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero wag tayong manatili doon dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa mayaman, hangal, bukas kukuhanin kong buhay mo. Sino makikinabang ng lahat ng pinagpagalan mo? Nagbibigay parangal at paggalang sa Diyos ang paglilingkod o ang pagsunod sa Kanya ng mayroong pag-ibig. Pagpili na sundin ang Diyos at hindi sumama sa masama, paghahandog ng nararapat, pagbibigay ng may katapatan, paglilingkod na ang Diyos ang napaparangalan. Yan po'y nagbibigay ng paggalang sa Kanya. Yan ang expression, yan ang katunayan, pisikal na pagpapatunay na mahal natin ang Diyos. At pisikal na pagpapatunay na iginagalang natin ang Panginoon. And this is my challenge para po sa ating lahat. Kasama po ako. Piliin natin ang mamuhay ng may paggalang sa Diyos sa gitna ng henerasyon na hindi kumikilala sa Kanya. Meron po akong shinare kagabi kung napanood nyo. Isa po sa mga wealthiest mafias. 50 po sila na nakatala. Yung 48, patay na. Yung ika-49, nasa kulungan pa. Nispend niya yung kanyang panahon sa kulungan. Siya, na ika-50, naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Nagpaparangal sa pangalan ng Panginoon. Sa gitna ng henerasyong ito na hindi kumikilala sa Kanya, ibang-iba na po ngayon ang mindset at pamantayan ng mundo. Okay lang yan, maging masaya. Wala ka namang naaapakang tao. Akala nila, ang pagmamahal sa Diyos ay pagpapakita lang na wala kang naaapakang tao. No, may pamantayan ng Diyos. Okay lang yan, maging masaya ka, ibuhos mo na ang iyong sarili sa pagiging masaya, wala ka namang naaapakang tao. Hindi iyan ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, ang daan patungo sa buhay ay masikip. Mahirap daanan. At ang sabi niya, kukunti ang dumadaan dito. Pero doon sa daan na maluwang, sa mga nakikompromise na, kung ano ang daloy, ay di yun. Ang pagsunod po sa Panginoon, di ko na-illustrate kasi ang hirap tumawag dito. Kung marami akong kasalubong dito na papunta sa ganitong bahagi, ako naman ay sa kabilang bahagi, pasalungat sa kanilang takboy. Sino na po dito ang lumaban sa agos ng ilog? Ng mga bata, nung naglalaro, nilalabanan mo yung agos ng ilog. Nakaranas mo ba kayo noon? May ilog po kasi sa amin sa Butong, sa Lemery. Nung time na yun, malakas pa yung ilog. At kapag siya ay low tide, malakas pong agos. Iba kapag high tide. Pag ginagawa na kami, nilalabanan na unahan kami. Hindi yun alam ng nanay kasi hindi ba kami nagpapaalam na nabuko tuloy. Doon na kami, kasi yun na may tabang. Di ba ba tabang yun? Doon na kayo maghuhubad. Tapos magsusuot ng short, yung brief patutuyuin na lang doon. Pag natuyo na, uwi na tayo. Okay, walang hindi halata. So yun na may tabang, hindi po katulad ng alat, nag-iiwan ng marka. Asin-asin. Nilalabanan namin yung ilog. Ang hirap. Kapag nasa medyo lampas na ng bewang mo. Kapag nasa baba pa lang ng bewang, kaya mo pa. Ang pagsunod po sa Panginoon ay pagtaliwas sa takbo ng mundo. Kaya mag-expect na po tayo, hindi madali. Maaring mas marami ang hindi sumusunod sa community mo, sa iyong panahon, sa iyong kinabibilangan, sa iyong workplace, sa iyong lugar, maaring marami pong hindi sumusunod. Pero hindi dahil maraming hindi na sumusunod, ay hindi ka na rin susunod. Kaya nga po light bringers Ikaw ang magdadala ng ilaw doon sa lugar ng kadiliman. Ikaw ang magdadala ng liwanag. Madali po ba yon? Hindi.
Hindi po madali at hindi talaga madali ang sumunod sa Diyos. Biyaya na lamang ng Panginoon, kaya wala tayong maipagmamalaki na tayo'y nakakasunod sa Kanya. Biyaya na lang ng Panginoon na tayo'y nakakagampan sa ating kanya-kanyang mga tungkulin. Biyaya na lang ng Diyos kung tayo'y nakasusunod. Biyaya na lang ng Diyos kung tayo'y nakapaglilingkod. Mga magulang ko't mga kapatid, lahat ng yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Sa harapan ng Diyos, hindi natin yan pwedeng gawing merit. Lord, naglingkod ako sa iyo. Nagbigay ako sa iyo. Ako po ang pinakamalaking binigay. At kitang-kita nyo naman, sa amin pong kapulungan, ako ang pinakamasipag. At ako ang pinakamagaling. Ako pa ang pinakamagandang lalaki o pinakamagandang babae. Hindi ho yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Anong atin pong magagawa? Pasalamatan lang ang Panginoon. Igalang siya. Patunayan natin ng ating mga gawa na mahal po natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung awit kanina. Ang sabi po doon, buong kagalakan. Yes, nakakapagod, nakakapanghina, minsan ay nakaka-disappoint. Ang maglingkod sa Panginoon. Pero wag po nating gawing kaisipan na kapag naglingkod ka, ikaw ay pagpapalain. Ang katunayan, pinagpala ka na, kaya ka nakakapaglingkod. May lakas ka, may buhay ka, may kakayanan ka. Pinagpala ka na. Napapagod tayo, nalulungkot tayo, nahihirapan tayo. Yan po talaga ang katunayan at realidad ng sumusunod sa Panginoon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang biyaya mo'y sapat. Dahil sa panahon ng aking kahinaan, lalong nahahayag ang iyong kalakasan. Awitin po natin ang awit na ito. Pipigil, patuloy na maglingkod, langit kong binhi, ikaw ay malubos. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano ang tanasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Minsan pa, marami mga hadlang sa aming pagsunod, Panginoon. Ikaw po ang nakakasaliksik ng amin pong mga puso, ng aming mga pinagdaraanan sa paglilingkod sa iyo. Lord, ito ang aming deklarasyon. Palakasin mo ang inyong mga lingkod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang ka pa
tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Maaari po bang itaas ng bawat isa sa naririto ngayon ang ganito ring sa loobin at damdamin? Panginoon, minsan ay napapagod po akong maglingkod sa iyo. Minsan ay nagtatanong din po ako, bakit ganito ang nangyayari sa amin pong mga buhay? Gayong sumusunod naman kami. Maaari po bang makita ang mga kamay na ito? Hallelujah. Lord, hayag po sa inyo. At wala kaming maitatago sa iyong harapan. May mga panahon na kami nalulungkot, napapagod, nasasaktan, nahihirapan. May mga panahon na nagtatanong po kami, nasaan ang aming Diyos? Ngunit salamat sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang araw, ikaw ay kikilos. Ipapakita mo ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ipapakita mo ang pagkakaiba ng naglilingkod at hindi naglilingkod. Salamat sa pangako ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa panahong ito, habang ikaw ay aming hinihintay, palakasin niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Tulungan mo kaming maging tapat. Tulungan mo kaming naglilingkod ng may paggalang, namumuhay ng may pagmamahal, paggalang sa iyong pangalan. Parangalan ka, Panginoon, ang buhay na ito na inyong ipinagkaloob. Marami bang nakakakita o walang nakakakita? Parangalan ka, O Diyos, ng buhay na ito. Maraming salamat sa kasaganaan ng iyong biyaya. Kung bakit namin nagagawa ang lahat ng ito, ay dahil sa inyong kabutihan sa amin. Kaya naman, O Diyos, tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri sa iyong masaganang habag at biyaya na ipinararanas mo sa amin. Masumpungan mo kaming tapat sa aming paglilingkod. Masumpungan mo kaming lumalakad ng ayon sa inyong kalooban. Sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagdakila, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. God bless us all po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, Pastor Bong, sa magandang mensahe sa umagang ito. Tunay po na kapag po tayo ay naging tapat sa ating Panginoon, ito po ay ibabalik niya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw, higit pa po sa ating inaasahan. Ako po'y naiiyak dahil yan po'y danas ng aming pamilya. Kaya tayo po ay patuloy na sa Panginoon maging tapat at manangan sa kanyang mga pangako, Panginoon. Yun po. At sa bahagi pong ito, bago po nating dalhin ang ating mga handog at ikapot, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa.
na kami po ay muli ay nakadako po muli sa bahay-sambahan. Taglay ang buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat po sa nagdaang buong linggo ng iyong pag-iingat sa bawat isa, sa pagsama mo po sa bawat